Magkayakap pa ng matagpuan ng 2 sa 4 na nasawi sa sunog sa Pasay City. Isa po sa mga biktima at 3 taong gulang lang. Saksi, si Athena Imperial. Nilamon ng apoy ang hilera ng mga bahay sa Tenco Street, Barangay 107, Pasay City, pasado alauna kaninang hapon. Sa lakas ng apoy, nadamay rin ang katapat ng mga bahay sa Barangay 106. Ang masaklap, 4 ang nasawi sa sunog, kabilang ang 3 taong gulang na bata. Nang kontrolado na ang apoy, nakita siya ng Bureau of Fire Protection na nakayakap sa isa pang biktima. Marami ang nakarinig ng malakas na pagsabog bago kumalat ang apoy. Nasa labas ako nung time na sumabog. Pagsabog niya, usok agad na makapal. Pagkatapos nung usok na makapal, talagang apoy na kaagad. Si Glady Canha, di nag-atubiling tumulong sa isang sugatan. Sabi niya, ate, ang hapde, pinatid ko na siya sa ospital. Tapos binalikan ko yung anak ko. Tapos grabe na yung apoy. Yung nasugatan po, meron tayong reported. May 3 tayong reported. Base sa barangay 106 kasi 2 barangay. Yung 106 may 10 pamilya. Sa barangay 107, 137 families. Nahirapang apulahin ang apoy dahil sa kakulangan ng supply ng tubig at sa sikip ng kalsada patungo sa pinanggalingan ng apoy. Iniimbestigahan pa ang narinig na pagsabog na sinasabing sanhi ng sunog. Ako, si Athena Imperial, ang inyong saksi. 4 kabilang ang 3 menor de edad ang arestado matapos pagsasaksakin ang binatilyong 17 anyos sa Iloilo City. Ayon po sa mga suspect na pagkamalan umano nila ang biktima na nanghamon sa kanila ng away sa chat. Saksi, si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa video, makikitang nagkakagulo at nagtatakbuhan ang ilang lalaki sa barangay Zamora Milieza, Iloilo City, pasado alas 7 kagabi. Ang mga sangkot dyan, ang 17 anyos na lalaki na kasama ang kanyang kasintahan at papunta sana sa isang birthday party. Bigla na lang hinabol ng 18 anyos na lalaki at kasama nitong 3 menor de edad ang binatilyo at saka pinagsasaksak. 2 tama ng saksak ang tinamo ng biktima sa kanyang tiyan at dibdib. Nasugatan rin ang 16 anyos na sospek na pinaniniwala ang tinamaan ng patalim ng isa nitong kasamahan. Ang isa sa mga sospek na 15 anyos agad nahuli matapos pigilan ng kasintahan ng biktima. Maisog ang mabyasang mga biktima. Nabutong ngayon kaya nagdumugay sila. Mutong delikado kay tama kalaba sa kutsilyo. Dakpa na nilang isa ka bata, kagindumog nila. Ginlipot isa sang isa, ang isa diri man sa piyak, yung punggan siya. Bukod sa 15 anyos na sospek, naaresto rin ang 16 anyos at 18 anyos na sospek. Na-recover naman ang 2 sa 3 patalim na ginamit ng mga sospek. Magpinsan ang 2 sa mga sospek at pawang may record na umano sa barangay. Ayon sa mga sospek, napagkamalanang nila ang biktima na siyang naghamon ng away sa kanila sa chat. Ngunit ang duda ng pulisya, sinadya talaga nila ang pananaksak. Tinbantayan nila. Kahit makita naton po parado sila may mga kutsilyo sila nga dala. Wala man sila kumaway. Tripping yung natanaw na to. Nasa kusuriya na ng WCPD ang mga menor de edad samantalang nakapiit na sa Iloilo City Police Station 1 ang 18 anyos. Nahaharap sila sa reklamong frustrated homicide. Nasa mabuti ng kalagayan sa ospital ang biktima. Ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. May ipinatawag ng mga individual ang pulisya kaugnay sa pagkamatay ng isang ana at 2 anak niya sa loob ng kanilang sasakyan sa Bulacan. Hindi rin po inaalis ng mga pulis ang posibilidad ng ina ang bumaril sa sarili at sa kanyang mga anak. Mga kapuso, babala, sensitibo po ang inyong mapapanood. Saksi, si Marisol Abduraman. Sa loob ng sasakyan ito, natagpo ang wala ng buhay ang 31 taong gulang na babae at 2 niyang anak, edad 9 at 4. Ayon sa Police Regional Office 3, pasado alas 2 kahapon ng reports sa pulisya ang nakitang sasakyan sa masukal na bahagi ng Barangay Talaksan sa San Rafael, Bulacan. Ang 3 biktima may tama ng bala. May gunshot wound sila, all of them, sa temple. Inanap natin yung mga huling kausap, huling kasama niya. Base sa investigasyon, Miyerkules ng hapon, nagpunta ang mag-anak sa mga magulang ng babae sa Angat.
Umalis sila roon bago mag alas 5 ng hapon at bandang alas 5:30 ng hapon, hindi na sila makontak ng mga kaanak at kaibigan. Ayon sa Regional Director ng Pro3, ang biktima ang may-ari ng sasakyan. Sa kanya rin nakapangalan ang lisensyadong baril na nakuha sa loob ng sasakyan. Nakuha rin doon ang 3 basyo ng bala. Inaalam pa kung galing ang mga ito sa nakuhang baril. Batay sa reenactment ng mga pulis, posibleng ang ina mismo ang bumaril sa kanyang mga anak bago umano siya nagbaril sa sarili. Part naman to ng pag-iimbestiga including the trajectory analysis. Kasi magiging important part of the evidence. Meron pa silang ibang anggulo na tinitingnan at hinihintay ng mga resulta ng forensic test, gaya na lamang ng resulta ng paraffin test sa mga biktima at ilang personalidad. Nakausap na rin daw nila ang ilang kakilala ng biktima. Normal naman na yung mga pwede nating tanungin, malalapit sa kanya o kung may mga nakausap siya previously, natatanungin natin, imbitahan natin para to shed light kung nasaan sila ng mga time na yun. Meron siyang kalibin dati, pero hiwalay na sila. At kasama po ba siya sa inyong tinatawag? Yes. Hindi itinuturing na persons of interest ang mga nakausap ng pulisya. Tinitinan din ang estado ng pag-iisip ng biktima bago ang insidente. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Paalala po sa publiko, mahalaga ang mental health at sino mang may kakilala o siya mismo may pinagdaraanan at nangangailangan ng payo, suporta, makakausap o makakarama ay kaugnay ng mental health. Maaari pong tawagan ang mga hotline na nakikita po sa inyong screen. Bukas po ang mga ito 24 oras at pwede rin magpabook na appointment para sa tele-mental health response o online psychosocial support sa pamamagitan ng video call. Perwisyo para sa mga motorista ang mga lubak sa C3 Caloocan kasunod po ng pagbahang dala ng habagat. At ang isang rider na pagastos pa matapos masira ang kanyang motorsiklo dahil sa lubak. Saksi si Jamie Santos. Uka-uka at puno ng malalaki at malalalim na lubak ang ilang bahagi ng C3 Road sa Caloocan. Gapang ang takbo ng mga sasakyan na iniiwasan ng mga butas sa kalsada. Perwisyo para sa mga dumaraan sa C3 Road, kanto ng A. Mabini, gayon din sa ilalim ng 5th Avenue Station ng LRT1. Sa bahagi ng kalsadang papunta sa La Loma Cemetery, mas kita ang tindi ng pagkasira. Kita na mismo ang drainage sa ilalim. Kwento ng isang rider, pauwi na siya sa trabaho noong nakaraang Biyernes nang sumadsad sa lubak ang kanyang motorsiklo. Sobrang dilim, umuulan. Yung lubak, hindi ko siya napansin kasi naanuan ng tubig. Buti na-control ko yung motor na hindi ako matumba. Yung likod ko ang pumalo sa yung likod ng motor ang pumalo sa lubak. Umabot sa 8,000 piso ang gastos ng rider para mapagawa ang kanyang motorsiklo. Nagkaroon ng damage yung mags pati yung bearing nung yung likod, yung bearing sa likod ng motor. Hindi po ako nakapasok kinabukasan. Kwento naman ng isa pang rider, muntik din siyang maaksidente dahil sa lubak. Nag-red light po yung stoplight, kaya po nagawa kong prenuan yung kalsada, yung lubak. Kung hindi po ma'am, baka gumulong po ako dun. Ayon sa DPWH, 24/7 ang trabaho para kumpunihin ang mga lubak sa kalsada habang may pagkakataong hindi malakas ang ulan. Tutok daw ang DPWH sa NCR at iba pang lugar na tinamaan ng bagyo at habagat, kabilang ang Cavite, Pampanga at Bulacan. Sa mga sirang bahagi ng kalsada, papalitan muna ang asfalto at aayusin ang mga butas. Papagitan muna natin kasi hindi tayo makakapagbakbak eh. Kasi pagka binakbak natin, tapos umulan na naman, perwisyo naman sa traffic ang mangyayari. So, kailangan muna, masigurado natin na maayos muna yung mga butas-butas. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Isolated pa rin ang nasa 1,000 pamilya sa San Marcelino, Zambales matapos masira ang kanilang tulay dahil sa mga pag-ulan. Nitong mga nakaraang linggo, ilang bahay po ang natabunan ng lahar noong manalasang habagat. Saksi si Von Aquino. Nalubog na sa makapal na lahar ang mga bahay na ito sa Santa Fe North sa San Marcelino, Zambales. 2 sa mga bahay, bubong na lang ang kita. Bukod kasi sa pag-apaw ng ilog, bunsod ng 3 linggong pag-ulan, pinasok din ang barangay ng tubig at lahar galing sa Mount Pinatubo matapos masira ang dike. Yung pagtabon doon sa bahay nila, gradual.
Hindi naman yung abrupt, gradual habang malalakas, tapon ng tapon yung lahat. Ganun yung... Oo, kaya nakakalikas naman yung mga lahat. 10 bahay ang tuluyang nasira at 22 ang partially damaged. Karamihan nasa mabababang lugar. Nasira rin ang tulay roon sa kasagsagan ng matinding pagulan noong August 9, kaya isolated ang 1,000 pamilya kabilang ang mga katutubo. Muli silang hinatira ng lokal na pamahalaan ng pang-3 araw na pagkain. Kung magpatuloy ang pagganda ng panahon sa susunod na 2 o 3 araw, plano ng LGU na bumuo ng wooden footbridge para sa mga tao at temporary steel bridge na itatayo ng DPWH para sa mga tricycle. Siyempre, yung pinaka-permanent dyan, nagawa tayo ng tulay. Itataas na lang ngayon para magkaroon pa rin ng access doon sa old Santa Fe to the new Santa Fe. Sa tala ng LGU, mahigit 10 milyong piso ang halaga ng mga napinsalang bahay sa buong bayan. Aabot sa 2.5 million pesos naman ang pinsala sa agrikultura. Sa Kalumpit, Bulacan, tanaw mula sa himpapawid ang 2 kulay ng tubig sa barangay May Sulaw. Itim na ang baha sa isang bahagi ng barangay dahil sa tagal nitong humupa. Kulay tsokolate naman ang tubig sa isang bahagi dahil sa pag-apaw ng ilog. Sa mga pagbahang mga nakalipas, ito yung grabe talagang halos kulang 1 taon na kami nakalublob sa baha. May trauma yung mga tao rito? Trauma po. May mga plano naman daw na engineering intervention tulad ng panibagong dike at pagpapataas sa mga riprap para hindi umapaw ang Pampanga River. Kung matuloy man, may isa lang daw silang kahilingan. Gawin na siguro yun talagang dapat, yung hindi na yung sinasabing substandard. Ilagay na nila sa standard talaga. Kasi kawawa naman kaming lalo tigit yung mga walang itaas na kung saan nakikitira-tira na lang sa mga kamag-anak. Pinaliligiran ng baha pati evacuation center kaya kailangang magbangka para marating ito. Isa sa mga naroon, si Nanay Milagros. Hirap na siya makakita at makarinig matapos maaksidente, bunsod daw ng hindi mawala-walang baha sa kanilang lugar. Umpisa po ito, nahulog po ako sa hagdan. Tumama ang ulo ko sa kaya naapektuhan po yung mata ko at saka ulo. Tapos, tumanga pa ako. Ayon sa Bulacan DRRMO, 11 munisipalidad sa probinsya ang lubog pa rin sa baha. 8,000 evacuees pa rin ang nasa 87 evacuation centers. 12 barangay sa Hagonoy ang lubog pa rin sa baha. 2 hanggang 4 na talampakan ang taas ng tubig ayon sa Hagonoy MDRRMO. Dala na rin daw ito ng backflooding o yung pag-agos ng tubig mula sa Nueva Ecija at Pampanga kasama ng high tide. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Nang dahil sa content ng isang dayuhang vlogger, bistado ang paggawa ng isang lalaki ng peking passport at driver's license sa Maynila. Saksi, si June Veneracion. Go. Bistado sa entrapment operation ng PNP CIDG ang pamimeke ng passport at lisensya ng isang lalaki sa Santa Cruz, Maynila. Pulis kami ha. Ito yung ginagawa kong license sa kanya. Passport na sa kasama ko. Basahan ka. 3,500 pesos daw ang sigil ng suspect para sa peking pasaporte. 1,500 naman sa peking driver's license. Dumating yung ating undercover agent, inituran lang siya, tapos nagbayad siya ng 3,500, hiningi lang yung details na ilalagay sa passport. So, ganun lang po kadali yung proseso. Natulugan ng PNP CIDG ang iligal na aktibidad ng suspect nang i-content siya ng isang foreign vlogger na nakapagpagawa raw sa kanya ng fake passport sa halagang $150. Isang oras lang daw ang hinintay ng foreigner bago nakuha ang kanyang ipinagawa. So from that, nag-start po tayo, nag-surveillance, hanggang sa naka-engage natin yung mismong subject po natin, yung suspect natin. Bukod sa mga peking pasaporte at lisensya, nakumpiska rin sa suspect ang iba't ibang gamit at mga fake document. Sasampahan siya ng reklamong paglabag sa Republic Act No. 11983 o ang New Philippine Passport Act at falsification of public, official, or commercial documents by private individuals. Wala pang pahayag ang naarestong suspect na nakakulong sa CIDG Detention Facility. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi.
Patay ng pagtatagain sa ulo ang 50 taong gulang na babae sa Tanjay City, Negros Oriental. Ang suspect, ang kanya mismong kinakasama. Ayon sa investigasyon, galing fiesta ang mag-partner kasama ang 2 nilang anak at habang pauwi, doon na sila nagtalo. Ang mitya ng away? Selos. Sa salaysay na isa sa kanilang mga anak, sinuntok umano ng suspect ang biktima hanggang sa matumba at doon na siya kumuha ng itak at tinaga ang ulo ng babae. Patuloy ang pagtugis ng pulis sa suspect. Sa supplemental counter-affidavit sa Ombudsman, ipinunto ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na walang umiiral na prima facie o sapat na paunang ebidensya para sa mga reklamong ibinabato laban sa kanya. Kasunod po yan ang pagbaliktad ni Orly Gutesa at 3 pang testigo sa naunang nagsabing naghatid sila ng mali-maletang pera sa kongresista. Saksi si Joseph Moro. Ang affidavit o recantation ng dating sundalong si Orly Gutesa, maging ng 3 sa mga dating bodyguards si dating Congressman Saldico, nakakabit sa counter-affidavit ni dating House Speaker Martin Romualdez na inihain sa Office of the Ombudsman. Pare-parehong bumawi ang 4 sa kanilang aligasyong naghatid sila ng mali-maletang pera kay Romualdez. Ang aligasyong ito ay kasama sa basehan ng rekomendasyong kasuhan ng plunder, graft, direct at indirect bribery at money laundering si Romualdez Co. at iba pang personalidad. Si Gutesa, sinabi pang ginamit siya ni dating Congressman Mike Defensor at Senador Rodante Marcoleta para patutuhanan ang affidavit na binasa niya noon sa Senate Blue Ribbon Committee kahit hindi umano ito totoo. We had to submit Gutesa's affidavit sa Ombudsman para maisaalang-alang din nila itong recantation sa pag-desisyon po kung whether itutuloy ang kaso or i-dismiss against Congressman Romualdez. Sabi pa sa supplemental affidavit, lumalabas din daw na tila gawa-gawa lamang ang naratibo laban kay Romualdez, lalo't nagsabi ang 3 dating bodyguard na wala silang alam tungkol sa mga maletang puno ng pera na hinatid sa mga bahay ni Romualdez. Dahil din sa recantation ng 4, nalagay daw sa alanganin ang mga hawak na mga testigo ng Ombudsman dahil magkakaiba na ang salaysay. Wala rin daw umiiral na prima facie o sapat na paunang ebidensya para sa mga reklamong ibinabato sa kanya. Sabi kahapon ng Ombudsman, kahit bumaliktad si Gutesa ay meron pa silang 28 testigo laban kay Romualdez. Bukod sa mga testimonya, kasama sa ebidensya na sa Ombudsman ay mga financial, corporation at AMLC documents. Sa pagkakataon ito ay dahil nabawasan yung ebidensya substantially, parang the prosecutors appear to be adjusting ang nilalaman ng kanilang reklamo as the case goes along. Ang kontra sa laysay na yan ni dating House Speaker Martin Romualdez at ang mga ebidensya na hawak ng Special Panel of Investigators ang titimbangin ng Ombudsman para malaman kung may kasong dapat isampa laban sa dating Speaker sa Sandigan Bayan. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Baligod, Marcoleta, Defensor at ang Ombudsman. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.